So guys, meron po tayong breaking news ngayon patungkol po dito kay Biden at ngayon nagiging usap-usapan na po ito. Hindi lamang po sa social media, kundi sa lahat ng mga balitaan international at alamin po natin ang tungkol po dito. So ayun na nga po, meron pong nangyari kay Biden ngayon na pag-uusapan po natin. No, matunog po talaga yung usapin ngayon patungkol po sa Amerika. Simula po nung nangyari ang katakot-takot kay Donald Trump. Ngayon, mayroon pong ganap, mga sangkay. Breaking news po ito. Ang dami pong nagbabalita ngayon mismo, ngayong oras na to. Okay, pag-uusapan po natin. But anyway, siyempre, bago tayo mag-umpisa, ito na naman po tayo. Pakisubscribe po yung ating YouTube channel. 1.25 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman i-subscribe nyo po ito ngayon din. Tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon ito po, may breaking news. Ang dami pong balita tungkol po dito mga sangkay. Si Joe Biden daw po ay mukhang hindi natatakbo. Biglaan po itong nangyari. Hindi na po tatakbo sa pagkapangulo ng bansang Amerika. So ang dami pong balita tungkol dyan mga sangkay. Ayan po. Mababasa po natin lahat. Sobrang dami. Naka-live pa po yung iba. Halimbawa na lamang po ito, President Biden drops out of 2024 presidential race. Biden, puro mga sangka ito. Ang dami pong balita international tungkol po dyan, mga naka-live. At mukhang ang ipinalit sa kanya ay ang Vice President ng Amerika. Ngayon, bakit po natin na pag-uusapan ito? Malamang, tatanong po ito ng iba. Kasi sangkay, tayo ay nagbabalita ngayon ng pandaigdigang balita. Welcome back. Breaking news here on Sky News coming into us from the United States. And President Joe Biden says he is stepping down. Talagang magda-drop out na po siya bilang kandidato ng Amerika. Kasi mga sangkay, marami na rin po talaga ang nananawagan. Ang dami po kasi talagang, itong si Joe Biden, ang dami pong mga nangyari po sa kanyang term na talagang namang lumikha po ito ng chaos sa bansang Amerika. And until now, nagre-recover pa rin po ang bansang ito. So, isa po sa mga nangyayari, mga sangkay kay Biden, yung mga galaw niya, mga sangkay na tila baga robotic, para na po siyang robot kung gumalaw. I mean, mayroon pong nagdidikta sa kanya, mga sangkay, sigurado po ako doon, dahil matanda na po siya. Pero, yung galaw niya po, dahil matanda na nga po siya mga sangkay, ala robot na. Maliban sa nakakalimot na po siya kung anong mga sinasabi niya during sa kanyang speech. Halimbawa na lamang po itong pangyayari, mga sangkay kay Biden, na nung inintroduce niya ang presidente ng Ukraine, ang natawag po niya, unabanggit niya po mga sangkay, yung presidente ng bansang Russia, itong si Putin. I've said before, Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war. And we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the President. Ayan na, pakinggan niyo mabuti mga sangkay yung sasabihin niya dito. Of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Ladies and gentlemen, President Putin. Toinks. So yun po ang nangyari mga sangkay. Dito, turn off po lalo itong marami sa mga Amerikano. Kasi syempre makita po nila yung presidente po nila ugod-ugod na, mga sangkay, tapos nakakalimot na. May pagkakataon pa mga sangkay na pumirma po siya ng isang batas sa White House. Pagkatapos pumirma mga sangkay, syempre magpapalakpakan lahat ng mga opisyal. Tapos na isinabatas na, napirmahan na, nasilyahan na ng Pangulo ng Amerika. Ngayon mga sangkay, nagtataka siya, bakit nagpapalakpakan yung mga tao? Nagtanong po si Biden, anong nangyayari? May mga times din na pagkatapos niya mag-speech, mga sangkay, nalilito siya kung saan siya bababa. Hindi niya alam anong gagawin niya. So, ilan lamang po yan mga sangkay sa mga error ni Joe Biden na ngayon ay nagiging usap-usapan. Kagaya po nito,
Tinawag niya po si Zelensky na Putin. Ladies and gentlemen, President Putin. Pambira. Tinawag po si Zelensky na Putin. President Putin. Oh, bigla po niyang naalala na mukhang mali ata yung nabanggit ko. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. you are a hell of a lot better. Gulat yung presidente ng Ukraine, no? So, ilan lamang po yan mga sangkay sa maraming mga nakakatawang eksena ni Biden kung bakit turn off sa kanya lahat ng mga Amerikano. At ngayon, malaking usapin itong pagkandidato o eleksyon 2024 ng bansang Amerika. At ano ang nangyari? Bakit bigla pong bumitaw itong si Joe Biden? From the US presidential election campaign, he will not run in the US election. He will not run in the US election 2024. We have a statement here coming into us at Sky News. I'll read that to you now. It starts July 21st, 2024. My fellow Americans, Ayan na. over the past 3.5 years, Yan po yung statement ni Biden. we have made great progress as a nation. Today, America has the strongest economy in the world. We've made historic investments in rebuilding our nation, in lowering prescription drug costs for seniors, and expanding affordable healthcare to a record number of Americans. We've provided critically needed care to 1 million veterans exposed to toxic substances, passed the first gun safety law in 30 years. Sino kaya na naman ang nagsulat ng kanyang speech na yan, o kanyang statement, no? Kasi kadalasan talaga, kapansin-pansin na hindi na po itong presidente na si Biden ang gumagawa ng kanyang speech. No? So, sabi ko nga, ang tanong ko nga dyan, mga sangkay, sino ba ang nasa likod ni Biden? Sino ba talaga ang nagpapatakbo sa taong to, mga sangkay, kung bakit kahit uugod-ugod na, kahit hindi na po niya kayang dalhin ang kanyang sarili niya, pinipilit pa rin pong tumakbo bilang Pangulo ng Amerika. Ngayon, malaking usapin ito mga sangkay. Siyempre, ang Amerika pa rin po ang nakikita nila na supreme and very powerful na bansa sa buong mundo. So, ito, si Donald Trump kayo mga sangkay, majority, okay? Super majority ng mga Amerikano, kahit po yung mga celebrities doon, na kay Trump na. Kahit po si Elon Musk at saka si Mark Zuckerberg, yung may-ari po ng Meta, ngayon mga sangkay, nasa side na po ni Donald Trump, magdo-donate pa po para sa kampanya. So, talagang matindi po itong nangyayari ngayon doon sa Amerika. At kahit po, palitan po ito si Biden, kasi ang inendorso po niya dito, itong kanyang vice presidente. Ay, pakita po natin. Si Harris po kasi ang inendorso dito mga sangkay, no? So, kahit po may inendorse dito na iba na itong kampo ni Biden, malabo pa rin po sila manalo. Dahil lahat ngayon mga sangkay, after po nung nangyari kay Trump, actually kahit hindi pa po nangyayari yung masamang diba? Nangyari kay Trump, mga sangkay, marami na rin po talagang supporters si Donald Trump dahil nga po nakita na po ng mga Amerikano na walang chance ang Amerika, kaya pala bumabagsak ang Amerika. Bukod doon, talagang ang US rampant po yung mga layaw, no? Yung mga kalokohan dyan dahil po sa pamumuno, simula kay Barack Obama, kay Biden. Ngayon, si Donald Trump mga sangkay, mukhang ito po yung ito po yung tatapos sa lahat ng mga problemang yan Isipin nyo mga sangkay, dapat wala na po si Donald Trump ngayon 'di ba? Pero dahil may habag pa rin po ang Diyos sa bansang Amerika, mukhang ayaw ng Panginoon na mapahamak ang bansang ito. Ito na po ang nangyayari. Nag-withdraw na po si Joe Biden, nag-drop out na po sa pagkapangulo ng Amerika. Ayan. Siya po yung tatakbo bilang presidente ng Amerika, kalaban po ni Donald Trump. Pero malabo po yan mga sangkay. Sa tingin ko nga, sobrang landslide po ang magaganap sa Amerika na pabor po kay Donald Trump. So ngayon, ito po, binabantayan po natin mga sangkay. Buong mundo, I'm sure, nag-aabang dito. Pero kahit pa po magpalit si Biden, wala na rin po talagang chance, no? Dahil nga po, sobrang lakas po talaga
ni Donald Trump. So ano po ang inyong komento tungkol po dito sa biglaang balita? Mukhang namaalam na po si Biden sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Bansang Amerika. Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Dyan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Tapos i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.